Manalangin, sumasalangit ka, sabayin ng ngalan mo, kapasaan ng kinalan mo, sabihin mo, paparal sa langit. Bigyan mo kami ng mga kain sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para natin at huwag mo kami pagtulad sa puso, at itang kami sa lahat ng mga kami. Naman sa Espiritu Santo. Amen. Alright, so bago kayo umupo, nais ko muna kayo magunit ng mga basura sa inyong mga ilalim ng lamesa. Alright, pagsiupo na lahat. Magandang umaga sa mula, Grade 8 Studio. So ako si Ginoong Kenza Dalaet, pwede niyo ako tawagin na Ginoong Dalaet. So bago muna ako pupunta sa aking pagtatalakay, magtatanong muna ako sa inyo kung wala pa lugisan sa klase. Alright, so ngayon, tatanungin ko kayo kung kamusta kayo. Okay lang ako. Ay, wala kayong gana sa mag-mood sheet tayo ngayon. So, binibini, ano ang yung mood sheet ngayon? Sino ba ang tutuwa dito? Sino ang nabubuto? Sino ang sad girl? Oh, so, yun nga. So, kahit na hindi man nasaya or gaano kasaya ang araw, mas pipilit pa rin natin na maging masaya para mas happy, mas jolly. So ngayon, sino yung nakaalala sa ating nakaraang diskusyon? Wala? Binibili? Right, so may nakaalala pa sa ating pagkatalakay o nakaraang araw. So ngayon, bago muna ako magsimula ay may hinala ako pagkaya so class, kayo ba ay magaling magbasa? Opo. Alright, so sino ang iyo ang handa ng magbasa? Sino? Handa na ba kayong magbasa? Alright, so ngayon may inaala ako pagkanya, which is babasahin nyo ito. So, ang gagawin nyo lang is aakit ko kayo sa dalawa. So, ito ang unang pangkat, ito naman ang pangalawang pangkat. So, gagawin nyo naman ay babasahin nyo lang ito. So, ang unang pangkat ay babasahin nyo ito na yung may galit kayo na babasahin ito na yung galit kayo. Nakakaintindi ba lahat? So, ang pangalawang pangkat naman ay babasahin nyo ito na yung malungkot na malungkot. Tama? Alright, sige. Simulan na natin, guys. So, unang pangkat, dito kayo sa harapan at babasahin nyo ito na galit na galit. So, may 3 minuto kayo na pag-uusapan kung ano ang inyong gagawin. Alright, so sige, simulan na natin. Ikaw ay mula-mula. Pagyan mo ay karita. Ngunit nagdiwang ka pa. Ika'y di makakaya. Wow, magaling! Guys, palakpak! Ang unang pangkat. Magpapatalo ba ang pangalawang pangkat? Hindi! Alright, so ang pangalawang pangkat naman ang babasa. Ito. So, babasahin ng pangalawang pangkat na malungkot. Rosas, ikaw ay pulang-bulak. Taglay mo ay karita.
Tinig na duwa ng tambak. Ikay makakawala. Alright, so bigyan na pala ang mga wala na kayo sa kapatala na. So ngayon, bago na tayo pumunta sa pagtatalakay, may mga lutunin tayo na dapat natin sundin sa ating pagtatalakay. Babasahin natin kung ano ang mga alulutunin na dapat natin sundin. So ito ayokul. So, ang A ay Ang respeto ay kailangan ng pag may nagsasalita. alright, so dapat may respeto tayo sa isa't isa kung may magsasalita man sa inyong harapan, dapat pairalin natin ang ating respeto sa sa isa't isa. So, sa Y naman, dapat hindi lang natin ito pinakikinggan, dapat din natin ito unawain at yakapin ang mga tinalakay ko. So, sa A naman, Ang gusto magpapalakas naman ang kamay. dapat hindi tayo magdadalawang isip na magtaas ng kamay kapag tayo ay sasagot. So, sa W, Huwag takot na sumagot. huwag tayo matakot na sumagot kasi walang mali sa pagsagot. So, sa K naman, Permanent ang komportable sa inuupuan. so dapat kayo ay komportable na, kayo ba ay komportable na sa inyong inuupuan? Alright, so, sa O naman, Oras na may magsasalita ay makinig. so dapat, so sa sinabi ko lang kanina na kung may magsasalita sa inyong harapan, ay dapat ninyong pakinggan at respetuhin. At sa pamuli naman, ang L, Listahin ang mga importante detalye sa talakayan. so, kasi, importante na listahin nyo ang mga importanteng detalye sa aking pagtatalakay kasi may gagawa ko ng pagsusulit na pagtapos ng ating talakayan. Naiintindihan ba na lahat? Opo. Alright, so maraming salamat. So, sa inyong nabasa patungkol sa rosas, ano ang iyong, para sa inyo, ano ba ito? Ito ba ay kanta? Tula. Ito ba ay? Alright, so ito ay tula kasi hindi naman natin ito matatawag na ito ay kanta kasi hindi naman tayo kumakanta. Hindi ito, ito ay tula. So ito ay tula na, ito ang binasa natin ay isang tula. So ano nga ba ang aking binasa? Tula. Alright, so ito ay Tula. tula. Tama kayo lahat at pangalan ng sarili. Para sa inyo, ano ba ang tula? May mga idea ba kayo kung ano ang tula? Wala po. Kahit man yung one word lamang na kayo ay familiar sa tula, kung ano ang tula? Pinipili? Alright, so tama ang kanyang sagot. Ang tula ay may sukat at tugma. So ngayon, so magaling. Ito ay sa tulang rosas, ilan ba ang sukat sa bawat taludtod? Ilan nga ba ang sukat sa bawat taludtod? Okay, so pito ang ikay ulang bulag na. Ikay ulang bulag na. Taglay mo ay kapitan. Itik na diwang tabak. Ikay di makakawakan. So, pito at pito ang kanyang sukat sa bawat taludtod. So ngayon, bago ako magpatuloy sa ating tatalakay, may mga layunin tayo sa araw na ito. So, una, pakibasa. Nakakadala
So, tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa tulang tanaga. Ano nga ba ang tulang tanaga? So, ito ay ang katutubong tulang Pilipino. So, saan nga ba o anong bansa nagmula ang tanaga? Para sa inyo, saan ba ito? Ng bansa? Pilipinas. Okay, so, ang tanaga o tulang tanaga ay mula sa bayan o sa bansa ng mga Hapones. So, ang tanaga ay, noong panahon ng Hapones, pinasikat ito ni El Alfonso Santos. Siya ang nagpasikat ng tulang tanaga. So, sa panahon ng mga Hapones, ano ang mga kayo ba ay may alam kung ano ang tanaga Hapones? Right, so ngayon, pupunta naman tayo sa mga tugmaan. So, may dalawang uri ng tugmaan. Ito ay ang makalumang alright. Ngayon, una natin tatalakayin ang apat na A. Ito ay ang katutubong tugmaan. So, pamilyar ba kayo kung ano ang katutubong tugmaan? Hindi po. Alright, so, kadalasan ito ang nagtataglay ng isang tugmaan ng AAAA o tinatawag natin na katutubong tugmaan. So, ngunit ang mga bagong tugmaan ay ABBA, ito ay tawag na hinipitan. So, ABAB, ito ay ang AABB naman. Alright, so ito ay ang bunga ng pagiging palihain ng mga Pilipino at pagnanais na mapaunlad at madaganan o madagdagan ng ang ating mayaman ng kultura, sining at literatura. So ano ang tugmaan ng Tanaga class? Ano nga ang tugmaan ng Tanaga? So ano nga ano ang mga tugmaan ng Tanaga class? Bili-bili? Makalumang tugmaan na mayroong matulog tugmaan na ABA at sa kababang tugmaan ay ABA na ang bawat ay hinitan, ABA na salita at AABB na sunulan. Right, so maraming salamat. Palakpakan natin sa bili-bili. Sinelia, maraming salamat sa bili-bili. So, ano naman ang tawag sa ABB na tugmaan? ABB, tugmaan. Ginipitan. Right, so, ngayon, pagpupo naman tayo sa mga tema. Mga tema ng so, ngayon class, may tatlong uri ng tema sa Tanaga. Ito, una ay ang Kalikasan, kapaligiran at pag-ibig. o sige. So, sa mga tatlong tema na Tanaga ay ang kalikasan, kapaligiran at ang pag-ibig. So, nung nabasa nyo ang Tulang Rosas, ano ba o anong tema ito? Pag-ibig. Pag-ibig? Alright, tama. Bakit nyo nasabi na ito ay patungkol sa pag-ibig? Kaya nanay niya sa kanya. Maaaring ito ay nanay niya sa kanya bilang pag-ibig. Or yan i-describe bilang pag-ibig. Right, so maraming salamat.
So, ngayon, class, may nahanda akong tula na babasahin nyo at natin nyo na kung ano ang napakaloob ng isang tura na nandito. So, ngayon, babasahin nyo sabay-sabay at kilalasin nyo kung ang isang tura, kung ano ang isang tura na napakaloob dito. So, basahin nyo ng sabay-sabay. Sige, hindi ko nakikita sa aking mga mata. Tunay na hinanapit sa puso'y bininig. So, ano ang pinakahiwatig, no? Tanto lang si Vic. Ano ang pinakahiwatig nito? Kapitan, Kaluputan? kabiguan, Panilig? Kabiguan? So, ano ang tumaan to? Ano? Ilan tumaan? So, ano ang tumaan na napakalagay sa sikip? Sunuran. So, ngayon naman, sa pangalawa, aking ikaw sa basahin ng sabay-sabay. o ito'y aking sikas sa puso'y walang dumaw. Ikaw ay nagayayang, ikaw ang aking nagkita. So, ngayon, ano naman ang pinakaiwaling ng tulang aking ikaw? Ano yung pinakaiwaling ng tulang ito? Pag-ibig. So, ano ang yung nasa palagay nyo ang tumaan ito? Alright, so magaling ang pagsagot class. So, ngayon, ating susunod na gagawin ay may gagawin tayo ng aktibidad na panggrupong aktibidad. Ngayon, ang ating gagawin ay gusto ko naman na kayo naman ang magsulat ng sariling tula. So, kayo naman ang magsusulat ng sarili nyo tula ng tanaga. Gamit ang isa lamang na tumaan sa apat na tumaan na aking ibinigay. So, pwede kayo gumamit ng sa mga bagong tumaan or ang makalumang tumaan ng AAAA. Ito ang katulong tumaan. Pwede din kayong gumamit sa ABBA, inipitan, ABAB, salitan, at AABB, ang sunuran. So ngayon class, ang panuto na ating gagawin ay gamitin ang sarili mga salita sa pagkita ng tulang, tanaga, na kakikitaan ng tema base sa totoong pangyayari sa lipunan ukol sa mga isyo pangkalikasan, panlipunan, at pangpolitika at paggawa. Hahatiin ko kayo. Ito ang unang pangkat, ito naman ang pangalawang pangkat. Pagkatapos ng pagbuo ng mga tula ay ipipresentan nyo sa harap. Alright, so malinaw ba ang panuto? Ngayon, ibigay ko kayo ng papel. Dito ninyo isusulat ang inyong tula. Una,
ka ba gumawa ka ng tula? Alright, so ngayon, ang ating performance task na ating gagawin ay para mas masaya ang ating klase ngayon, gagawa pa tayo ng mga tula. So ngayon, ang pamagat naman ng ating tula ay patungkol sa pinaasa at paasa. So sino dito ang pinaasa? Wala? Wala ako! Sino dito ang pinaasa? Ako! Ang nagpaasa? Ako! Sika. Gagawin niyo lamang na gagawin niyo lamang is gagawa kayo ng tula tungkol sa paasa at pinaasa. Nagkakaintindihan ba? Opo. So ngayon ay ito ang unang pangkat at ang pangalawang pangkat naman ay ang unang pangkat at topic ng unang pangkat ay paasa at ang pangalawang pangkat naman ay pinaasa. So dapat ninyong dimensahan ang inyong mga panig sa tatlong lamang. Bibigyan ko kayo ng 10 minuto sa pangyari ng tula. So malinaw ba? Opo. Ngayon, nagsimula na ang 10 minuto sa paggawa ng tula. So, bibigyan ko kayo ng papel para upang ito nyo isulat ang inyong tula. Bakit siya ba ang lahat? Tapos na ako. Alright, so, ang unang magrepresenta ay ang grupong pinaasa. Sino yung grupong pinaasa? Alright, so, kayo ang pangalawang pangkat, kayo ang unang magrepresenta. Magandang magsasabi. Ako ang magpipisitan sa aking buo. Ang aming tula ay tungkol sa pinaasa. Pangako'y binitaw, pag-ibig ay natunaw, puso ay nagulusa sa mga pansala. So, ang pinaasa ay naging biktima ng mga pangakong hindi natutupad. Oo. Na nagtulog lang sa kiling sa krikat ng tulad. Pagkain ang pangalawang pangkat. So, ang susunod naman ay ang pangkat paasa. Paasa, sino nga ba dito ang nagpaasa or pinaasa nga ba kayo? Linay. Dito. Ano natin? Magandang umaga sa lahat. Magandang umaga din ako dahil kami ay ako ang representante natin ng pangkat. Ang aming ibasa ay ako sa paasa. Pag-asa ay iniaalala sa aking puso'y tingnan. Ngunit bakit ganito ang pagtingin at dalaman? Sa kabila ng pag-asa, ang paasa ay ibigay ng pagkakataon upang mangarap at mangako. Pagkamat narito na pagkakataon ng hindi natutupad ang mga ito, ang paasa ay bahagi ng ating tikpang kapwa-tao at pagsisikaw ng magbigay na inspirasyon at tapang kahit pagsamantala ay dapat po at maraming salamat. Wow! So, nagkakalaman ng mga tula na yung ginawa class, no? So ngayon, ibalik ninyo mga upuan at agad. Ito. So, grabe naman yung mga ginawa ng tula. Emotional na ginawa ang mga tula, no? Na yung ginawa kanina. So, wala pa ka na yung sarili. Kaya tingnan ko kung kayo nga ba ay may natutunan sa ating talakayan na patungkol sa tulang talaga. So ngayon may hinahanda ako pang sulit na dapat nang sasagutan na sa 10 minuto lamang. So kaya ibigyan ko kayo ng papel
Dito ninyo isulat ang inyong mga sagot. Ang pangalan. Alright, so ngayon, narito ang tanungan at ang inyong pagpipilian. So, next mo itong tanggalin para kayo ay mas ay makakatanungan at mga sagot. Pag-ibigyan. Alright, simulan na ang pagsasagot. Bibigyan ko kayo ng 10 minuto sa pagsasagot sa mga tanong. Okay, class, tapos na ang 10 minuto na ating binigay. So ngayon, ating mawastuhan ang inyong mga sagot. So, una, katanungan ang AABB ay ang tumaang Sunuran! Right, so letter G. Tama. Number 2, ang sukat ng Tanaga ay right, so number 2 is F. Number 3, ito ay isa sa tema ng Tanaga. Kalikasan, letter B. Number 4 naman, ang ABBA ay ang tumaang pinipitan. Galing talaga kayo, ha? Number 5, siya ang nagpasikat ng mga Tanaga. Right, so letter B. So ngayon, tapos na kayong pagbasuhan ng mga papel, ipasa nyo ito sa akin at akin itong i-record sa aking classroom. Magaling nyo na. Right, nagaling yung pagkakas. Ngayon, masaya ako na kayo ay may maraming natutunan no, sa aking pagtatalakay. Palapakan na rin yung sarili. So bago muna ako tapusin ang talakayan, bibigyan ko kayo ng aralin at ito ang panuto ng inyong takdang aralin. So basahin ang panuto sa inyong takdang aralin. Sulit ang pagkakaiba at pagkakatulan nito sa Tanaga. So, easy lang ito para sa inyong class, no? So, ang takdang aralin na inyong gagawin ay magsasalisig kayo na kung ano ang hypo at ang Tanaga at sabihin nyo ito kung ano ang pagkakaiba at ang pagkakatulan ng hypo at ang Tanaga. So, ipapasa na ito sa ating susunod na pagkikita at yun lamang ang ating talakayan. Maraming salamat sa pakikinig. May mga katanungan sa mga kailas. Alright, so maraming salamat sa inyong partisipasyon at ay inyong pakikinig sa aking talakayan. So maraming salamat at magkikita tayo sa susunod